Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ng mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, nagtapos ang taong 2024 na markado ng mas mababang bilang ng mga Pilipinong unemployed na bumaba sa 3.1% nitong nakalipas na Disyembre. Ang pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ihahatid ni Rose Babiera. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Disyembre taong 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, naitala ang 3.1% na unemployment rate sa bansa noong Disyembre. Mas mababa ito ng 1 punto sa 3.2% noong Nobyembre. Katumbas ito ng 1.63 milyon na mga Pilipinong walang trabaho. Bagamat mas mataas ito sa tala noong Disyembre taong 2023, mas mababa naman ito sa naitalang bilang noong Nobyembre na sinundan nitong buwan. Ayon din sa tala ng PSA, higit sa 51 milyong katao naman ang bumubuo sa labor force o ang populasyon ng mga individual na employed at unemployed. Samantala, 10.9% naman ang underemployed o may trabaho pero hindi full-time. Sakop pa rin ng sektor ng serbisyo ang pinakamataas na bilang ng mga Pilipinong may trabaho na sinundan ng sektor ng agrikultura at industriya. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang digitalized transaction sa Bureau of Internal Revenue o BIR upang mas mapadali na ang proseso ng pagrerehistro ng mga negosyo. Ito ay alinsunod na rin sa direktiba ni PBBM na maging digitalized na ang serbisyo ng gobyerno sa Pilipinas. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang digitalization sa Bureau of Internal Revenue o BIR para sa mas madaling proseso ng pagrerehistro ng mga negosyo. Ayon kay PBBM, ito ay resulta mula sa higit 74,000 na mga negosyong nakapagparehistro ng kani-kanilang mga bagong establishmento noong nakaraang taon. Habang hinimok din ng Pangulo na patuloy na tutukan ng ahensya ang pangongolekta ng tax at tiyaking mapupunta ang bawat sentimo ng buwis sa mga programang nagbibigay ng serbisyo. Ito rin ay alinsunod umano sa direktiba ni PBBM sa mga tanggapan ng gobyerno ang pag-adapt ng digitalized na serbisyo para sa mas madaling transaksyon ng publiko. Sa ngayon, mayroon ng kabuang 5.7 million registered business taxpayers ang BIR. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakiisa naman ang ilang mga estudyante sa Albay sa pagdiriwang ng World Read Aloud Day. Ang naturang event ay upang bigyang pagkakataon ng mga mag-aaral na mas makita ang halaga ng pagbabasa at pagkatuto. Ang iba pang detalye tinutukan ni Millie Borja. Ipinagdiwang ng mga mag-aaral mula sa 3 pampublikong paaralan sa Albay ang World Read Aloud Day. Idinaos ang naturang event sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall sa Albay Provincial Library and Information Center na dinuluhan ng mga estudyante, magulang at guro. Ang mga nakilahok ay mula sa Albay Central School, Bagong Bayan Central School at Ems Baro Elementary School. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Acting Vice Governor Ray Bragais ang halaga ng pagbabasa
at sinabing hinahayaan ito ang mga tao, lalo ng mga mag-aaral, na magkaroon ng bagong kaalaman at lumawak pa ang imahinasyon. Mapapataas din umano nito ang kumpiyansa ng mga estudyante at mapapalago ang kanilang oral communication skills. Sa nasabing event, kasama ang inimbitang storyteller, sama-samang nagbasa ang mga mag-aaral ng mga istorya na layong magbigay inspirasyon sa mga ito na makita ang halaga ng pagbabasa at pagkatuto. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng pondo para sa pensyon ng mga retiradong sundalo. Tugon rin umano ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na agad na ibigay ang pensyon ng mga retirado na inaasahan rin ng kani-kanilang mga pamilya. Ang mga detalye sa balitang yan tinutukan ni Arnold Herrera. Inaprobahan na ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang pagpapalabas na higit 30 billion pesos na pondo para sa regular pension requirements ng mga military at uniform personnel o MUP para sa unang quarter ng 2025. Ito ay bilang tugon na rin ng DBM sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Pangandaman, alam ng Pangulo kung gaano kahalaga na matanggap ng mga pensioner ang kanilang benepisyo, lalo na para sa kanilang mga pamilya na umaasa sa pensyon. Kaya naman agad-agad na pinirmahan ang pagpapalabas ng pondo sa mga concerned agency matapos makumpleto ang mga kailangan dokumento. Paliwanag ng Budget Secretary, ang higit 30 billion pesos na pondo ay nakalaan para sa pension and gratuity fund sa ilalim ng Republic Act No. 12116 o 2025 General Appropriations Act. Ang pagpapalabas sa nasabing pondo ay nakabase sa aktual na pension payroll na isinumite noong December 31, 2024. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, approved na rin sa Senado sa huli at ikatlong pagbasa ang Konektadong Pinoy Bill na naglalayong magbigay ng mas accessible at abot-kayang internet connection sa mga Pinoy sa buong Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pasado na sa huli at ikatlong pagbasa sa Senado ang Senate Bill 2699 o ang Konektadong Pinoy Bill sa botong 17 senador na pabor at walang tutol. Sa ilalim ng panukala, isinusulong na makapagbigay ng abot-kaya at accessible na internet connectivity sa mga Pilipino sa buong bansa. Layunin rin ito na lumikha ng mas maraming oportunidad para sa mga service provider, itaguyod ang kompetisyon, pababain ang halaga ng serbisyo at pagandahin pa ang kalidad nito. Imamandato nito ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang National Telecommunications Commission o NTC na magpanatili at update ng isang centralized database ng data transmission infrastructure. Ayon kay Senator Joel Villanueva, isa sa mga nagtutulak ng panukala na titiyakin itong walang Pilipinong may iwan pagdating sa internet connectivity mula sa edukasyon, negosyo, disaster response at lalong-lalo na sa serbisyo ng gobyerno. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaigting ng Quezon City local government sa kampanya nito laban sa cancer. Yan ay matapos nitong ilunsad ang Act Now, 30-day screening to treatment program para sa mas malawak na access ng mga residente sa mga serbisyong medikal. Narito ang report ni Dustin Bayog. Kasabay ng komemorasyon ng World Cancer Day, naglunsad ang Quezon City, kapartner ng Philippine Cancer Society o PCS ng Act Now, 30-day screening to treatment program. Layo nitong pabilisin at mas gawing accessible ang cancer control initiatives tulad ng early detection at referral sa medical treatments sa loob lamang ng isang buwan. Pinangunaan ni QC Mayor Joy Belmonte pagpapasinayan ng programa at binigyang diin ang kalagaan ng maagang pagdetect sa cancer upang hindi ito lubos makaapekto sa buhay ng isang pamilya. Kabilang sa mga serbisyo ang libreng breast, cervix at lung cancer screening sa mga health-centered community outreach program, mobile at on-site screening, at ang pagbibigay ng human papillomavirus o HPV testing. Samantala, kasalukuyang ding pinapalawig ng Quezon City ang lung cancer screening nito, katuwang ang Lung Center of the Philippines at pagkakaroon ng Cancer Control Ambassadors. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa iba pang balita, itinalaga na ng Vatican bilang isang minor basilica ang pinakamalaking simbahan sa Mahayhay, Laguna, ang St. Gregory the Great Parish Church. Bukod dito, kinilala rin ang naturang simbahan bilang National Historical Treasure ng National Museum of the Philippines. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Kinilala na ng Vatican bilang isang minor basilica church ang simbahan at parokya ng St. Gregory the Great sa Mahayhay, Laguna. Itinatalaga bilang isang minor basilica ang isang simbahan dahil sa pambihirang kagandang arkitektural, makasaysayang kahalagahan at kilalang liturhikong gampanin o kombinasyon ng mga katangiang ito. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, ang halos 500 taong gulang na simbahan ay itinuturing na sa isa sa pinakamalaki at pinakabatad ng simbahan sa lalawigan ng Laguna. Dagdag pa nito, nagsisilbi rin anya bilang sentro ng aktibong pagsasariwa ng liturhiyang pastoral o pakikisalamuha sa mga mananampalataya. Samantala, kinilala naman ito ng National Museum of the Philippines bilang isang National Historical Treasure dahil sa napanatili nitong istruktura sa kabila ng mga malawakang pagsasaayos dulot ng iba't ibang insidente ng sunog na naitala rito. Itinatag ang naturang simbahan noong 1576 sa pangunguna ng mga parang Espanyol at nagsilbing kandungan para sa mga misyonerong Franciscano na naghahanap ng lunas sa sakit. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Isang ginto at 2 bronze medal ang nakuha ng Italy-based Filipino gymnast na si Jasmine Althea Ramilo sa ginanap na International Rhythmic Gymnastics Tournament Olympic 74 Cup sa Bulgaria. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Millie Borja. 3 medalya ang naiuwi ng Italy-based Filipino gymnast at Asian junior medalist na si Jasmine Althea Ramilo sa ginanap na International Rhythmic Gymnastics Tournament Olympic 74 Cup sa Bulgaria. Kabilang narito ang isang ginto na nakuha ng 17-year-old rhythmic gymnast sa hoop event at 2 bronze naman sa ball at clubs category. Kasama ang kanyang Italian coach na si Claudia Mancinelli, si Ramilo lamang ang nag-iisang gymnast na nagrepresenta sa bansa sa naturang international kompetisyon. Magugunitang Nobyembre ng nakaraang taon, nasungkit naman ni Ramilo ang gold medal sa Maribor International Rhythmic Gymnastics Tournament sa Slovenia. Siya rin ang natatanging medalist ng Pilipinas sa 19th Junior Rhythmic Gymnastics Asian Championship matapos makakuha ng bronze Hunyo ng nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. JB ng GOT7 magbabalik Pinas para sa kanyang tape reload concert sa Marso. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Dadalhin sa Pinas ng Korean superstar na si JB ang kanyang tape reload concert. Ang leader ng K-pop group GOT7 magpapasiklab sa SMX Convention Center sa Pasay City sa March 2. Ang tickets nagkakahalaga ng mula 3,500 hanggang 15,000 pesos para sa Wish package kalakip ang iba't ibang fan benefits gaya ng high-buy session, soundcheck at photo op. Magunita na huling bumisita sa bansa si JB October 2022 para naman sa kanya noong tape press pause tour. November last year nang ilabas nito ang kanyang first full-length solo album na Archive Roadrunner. Promise naman ni JB sa fans na maghahatid ng isang unforgettable experience at packed set list na mix ng kanyang solo songs and GOT7 hits. And speaking of GOT7, kamakailan lang nagsama-sama na ulit ang 7 miyembro ng grupo na binubuo ni na JB, Mark, Jackson Wang, Jinyong, Youngjae, Bambam at Yeogyum para sa kanilang long-awaited comeback matapos ang halos 3 taon. Nirelease nila ang mini-album na Winter Heptagon, habang nito lang January 31 to February 2 ginanap ang kanilang Nest Fest concert sa Seoul. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po ang mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.